guys! Welcome back to my vlog, to my channel, and pawisan ang mamalinyo dahil walang electric fan. Pinatay ko talaga guys. And tingnan nyo naman, tagaktak yung pawis ko. Maingay kasi, so madidistract ako. Anyway, ayan, kamusta kayo? And kamusta ang mamalinyo after ko mag-update sa inyo dun sa nangyari sa akin na hindi maganda. So hindi maganda yon, but good news na okay na ako ngayon. So, saka ko na i-share yun. Importante malaman nyo din yun. Sa ngayon, ang pag-uusapan natin, yung preparation na ginagawa namin sa birthday ni Ate Rian. Yes, magdidibo na siya. 18 years old na. Officially, mga ilang buwan na lang meron na kaming dalaga talaga. Di ba ang bilis ng panahon? Parang kailan lang. Pero ngayon, 18 years old na siya at talagang nararamdaman ko na tumatanda na kami. Mga ganon. Actually, hindi naman dapat ganito yung mangyayari sa birthday niya. Simple lang, yung parang ititreat niya lang yung mga friend niya, ganyan. Pero nagbago yung isip niya. Gusto niya na daw magkotelyon. Yung ganon, yung meron talagang magagaon siya. And may event place na gaganapan. Parang ganon. Yung debut talaga. Pero hindi siya bongga guys ha. Simple lang naman yung ginawa naming preparation or debut niya, yung pasok lang sa budget. So, ganun. Anyway, 16 years old pa lang si Ate Rian, pinaghahandaan na namin yan. Kasi sabi ni Papa Ryan, just in case lang naman daw na magbago yung isip niya na gusto niya na mag-debut talaga, yung magsusot ng gown, ready naman kahit papano. And yun nga, ang nangyari, nag-switch yung utak niya sa ganun. So, at least, di ba, ni-ready namin yung sarili namin. So, ang ginawa namin, 16 years old pa lang siya, is pinag-uusapan na namin. Kasi hindi ganun biro yung magagastos, di ba? Medyo mabigat sa bulsa kung biglaan. At least, sinisimulan na napaghandaan. Then, nung nag-17 years old siya, doon na kami nag-start na talagang maghanap na ng mga dapat gamitin sa debut at sino yung mag-handle, ganyan. So, ang ginawa namin guys is online, naghanap kami. So, by the way guys, sinishare ko sa inyo to kasi gusto ko lang din i-share sa inyo talaga yung preparation na ginagawa namin, kung paano namin siya talaga para na din sa mga hindi naman ganun kalakihan yung budget. So, ganito yung ginagawa namin. So, ayun nga, 17 years old pa lang siya, doon na kami nag-start na maghanap online. Si Papa Ryan yung naghahanap ng event place online, through online. And then, ako yung mag-i-inquire. So, siya yung naghahanap. Ganun yung setup namin. Siya yung naghahanap online and then forward niya sa akin yung page. Then, kakausapin ko, mag-i-inquire ako. And then, sakto naman din kasi na si Papa Ryan pauwi nung last year, October, yun yung agad pinuntahan namin. Since maiksi lang yung bakasyon niya noon last year. Kaya, pagdating niya, sabi niya, is puntahan agad namin. And maganda nun, malapit lang dito sa amin. Talagang hindi mahihirapan yung mga bisita na pumunta kasi malapit lang talaga. Doon na rin namin nakuha yung event coordinator kasi ka-tie up nila. So, hindi ko muna i-discuss guys kung magkano yung biniyaran namin doon sa event place kasi gusto kong i-separate ng video yon. Dahil para maidetalye ko talaga yung nagastos namin. Pero isi-share ko talaga sa inyo yun. Ito lang yung paano namin step by step preparation. And then yun na nga, nung nakakuha na kami ng event place, maganda siya, okay naman, malaki din naman. May in-offer sa amin na maka-tie up na coordinator, catering, service, ganyan. Sinabi din naman pwede naman outside, kaya lang mag-charge pa kami, ganyan. So, kinuha na lang namin yung ka-tie up nila para hindi na rin magkaroon ng problema sa schedule since gamay na rin naman nung ka-tie up nila yung location. So, para maging madali na lang ang lahat. And then, namili lang kami dun sa 4 na binigay sa amin. So, may napili kaming isa. So, isi-share ko rin sa inyo yon yung napili namin coordinator na siya yung humahandle or sila, yung team nila yung humahandle sa gagawing debut ni Ate Rian. So, ayun. After nun, di okay na. Last year na din kami nagbayad guys ha, kasi mga reservation yung ginawa namin para lang yung package is ma-avail namin kasi yearly nataas sila. So, yun. Basta i-discuss ko sa inyo about doon. After naman nun, coordinator, check na. Event place, check na. And next na nun yung gown.
Pagpasok ng year 2025 January, doon na kami nag-start pumunta sa gagawa ng gown. Actually, doon sa event coordinator, meron silang for free. Kaya lang meron prepared si Ate Rian na itsura ng gown. So, kaya yun ang sinunod namin. Siyempre, siya yung magsusuot and dapat gusto niya talaga. So, December pa lang, pinapuntahan ko na sa pamangkin ko yung mga shop na pwede naming pagpilian. Siya kasi yung in charge doon, si Frances. Yung lagi kong nasasabi sa inyo na katulong ko pagdating sa mga ginagawa kong mga event na ganyan, sa mga souvenir, siya talagang katulong ko. And siya yung in charge nung time na yon maghanap kasi nga wala akong time. Alam niyo naman na mama ninyo, di ba? So maraming ginagawa dito. Then pini-inquire ko na lang din sa kanya lahat ng details. Then namili na lang kami kung sino yung pupuntahan namin. And yung napili namin is syempre malapit lang dito. Actually, lahat malapit naman. Meron kasing iba na hindi sila nagawa ng gown. So, renta lang. Doon sa napili namin, gumagawa talaga sila ng gown and sobrang ganda ng mga gown nila. So, soon i-ano ko kayo doon. Pupuntahan natin kasi isa-separate ko rin talaga yon. Pakita ko sa inyo yung shop at saka yung mga gown na available. Ang gaganda. Then, yun, check na tayo doon. Check na kami doon sa gown. And, syempre, may down payment yun. And, yun. So, ang next na nun is yung photographer. Yung magko-coverage sa mismong debut ni Ate Rian. Photo and video coverage. Hindi siya kasama sa package nung event coordinator kasi meron sila medyo pricey na yung package. Pwede naman i-add, kaya lang iba, mas mura yun doon sa nakuha namin, no? Mas mura yun doon. Ginawa namin is through online, naghanap kami. Yun ang kagandahan ngayon, guys. Hindi ka na rin kasi mapapagod maghanap ng mga ganyan kasi sa online may makikita ka na. And then may mga recommendations si Facebook na pinapakita sa wall mo once na nag-search ka about sa ganyan. And then marami ka ng pagpipilian. Meron kaming na-inquiran na medyo malayo sa Manila, meron sa Cavite, but yung napili namin is malapit lang dito. So, sila yung napili namin. Sila din yung magpo-photoshoot sa pre-debut ni Ate Rian. And syempre sa event. Yun, check na kami doon. Check na sa event place, coordinator. And then, check na rin sa gown. Then, check na sa magko-cover photo and video coverage. Then, next yung place naman kung saan magpo-photo o pre-debut shoot si Ate Rian. So, hindi yun hawak na photographer na nakuha namin. Although, meron silang nire-reco. Pero, kami pa rin yung maghahanap talaga, masusunod, ganun. Anong pasok sa budget namin. And, may nakita rin kami online, through online. Ang maganda pa nun is, para nakapag-photoshoot na yung photographer na nakuha namin doon sa lugar na yon. So, kabisado niya na rin. And yun, through online din kami nag-inquire, nag-usap. And then yung transaction, isi-share ko sa inyo kung paano yung transaction na nangyari. Pero halos lahat is through online talaga. Even yung reservation. So, napili namin yun. Check na, okay, pasok sa budget. Bali, ang mangyayari na lang ngayon is full payment before the event. Yun yung nangyayari. So, even though hindi pa kami talaga fully paid sa lahat, kasi ganun naman magpo-fully paid ka pa lang kapag ka nandyan na yung event or bago yung event, no? 1 week, 2 weeks before the event, fully paid na. Kasi syempre, wala pa naman, di ba? Nagpa-process pa lang. Down payment pa lang yung binibigay. So, ayun. Lahat ng yan, pinaghandaan namin. Last year pa lang pinag-usapan. Lahat, may checklist kami, and then, pagpasok ng taon na to, saka namin isa-isa sila pinuntahan. So, ganun yung ginawa namin. Mas madali yun, guys, kumpara sa aasikasuhin nyo the year mismo, or nung taon na mismo ng event. Gets nyo? Alimbawa, ngayong gaganapin, ngayong year na to, so, ngayon pala kami maghahanap. Mahirap yun. So, kailangan 1 year before the event is pinag-uusapan na, pinaghahandaan na, and nililista na yung step by step or yung plano talaga as in nakaplano. So, napakadali pagka ganun. Pera laang. Pera laang din talaga nagkakatalo. Syempre, hahanapin mo yung pasok sa budget, di ba? Meron talagang bongga, ang ganda,
even yung mga small details, pero ang mahal. Pero yung nakuha naman namin, okay naman na din, maganda na rin naman. So, pasok na pasok sa budget talaga. And then ngayon, i-share ko sa inyo yung souvenir. Nga pala is gagawin ko. Alam nyo naman, si Mama Lynn, mahilig mag-DIY. And nung wedding namin ni Papa Ryan, ako din yung nag-DIY nung souvenir. And this time, sa birthday ni Ate Rian, ako ulit yung magdi-DIY. Kasi dyan ako nakakamura, guys. Kumpara mo sa bibili ako ng buo na. Kasi nga, oo, hindi ka nga pagod. Bibili mo siya ng Yarina, pero mahal talaga. Ang laki na difference. Eh, may time pa naman para, paghandaan ko siya or gawin ko siya, 'di ba? Hindi naman siya agad-agad. So, meron akong pwede ko siyang gawin ngayon. Simulan ko na ng may ilang piraso lang akong gagawin. Then, sa susunod na araw, ganyan. O, hindi rin naman biglaan. Hindi naman ganun nakakapagod. So, eto, ang naisip kong souvenir is perfume decant. Since yan yung trabaho ko before, nung nag-online ako, mga perfume, nagde-decant ako. So, gamay ko na. Madali na sa akin. And perfect kasi perfume siya. At alam ko, magugustuhan nila yung mga scent na ibibigay namin talaga. Dahil hindi naman siya ganun katapang. Di rin naman ganun katamis. Sakto lang. Unisex kumbaga. Pero nakabukod yung panglalaki at pangbabae. Pero, yun. Mini-make sure ko na magugustuhan talaga nila yun. Anyway, eto na. I-share ko sa inyo. Para at least may idea kayo guys, no? Ganito yung packaging na gagawin namin or i-assemble. Ito guys, nabili ko. Marami to guys ha. 100 pieces yung box na in-order ko. Actually to in-order ko online, pasabay lang. Hindi ko siya binili talaga sa yung may presyo talaga. Wala nang tubo ang seller nito. Ang binayaran ko lang ay yung SF kasi pasabay lang siya. Wala na rin charge kasi mabait naman yung seller. And ito ay nag-inquire ako sa Lazada, Shopee, even sa TikTok. Alam nyo ba yung isang buong ganito? Nasa 19 pesos to 25 pesos. Imagine niyo times nyo sa 100 pieces, magkano papatakan ang mahal. Pero nabili ko lang yung 100 pieces na box na i-assemble ng 700 pesos plus yung SF na 133 kasi from China pa siya. China to Philippines, SF niya is 133. So, 833 yung nagastos ko din. Ang sakit sa tenga, guys! Yung nagastos ko dito sa packaging. So, saka ko na ipapakita paano siya binubuo, guys. And eto nga pala ay hindi ganyan yung sticker niyan. Ganito. Meron siya kasing, inanuhan ko lang siya, pinatungan. Ganito yung itsura niya. Alam ko familiar kayo dito sa ganitong packaging, nakikita to online. And meron siyang ribbon. Then yung ribbon niya is papalitan ko kasi ang motif ni Ate Rian is royal blue and silver. Parang starry night. But ito kasi is powder blue. Wala naman kasi kaming ibang mapili. Kundi ito yung blue. Ito lang yung blue nila. So ito yung medyo malapit. So sabi ko didiskartehan ko na lang. Then papalitan ko na lang yung ribbon. Mura lang naman yun. And iba yung nakasulat niya. Pang lovers. Sweet love. Full of happiness. You and me. Ganun. Parang pang wedding. Ganun. Kaya sabi ko palitan ko na lang neto. Ayan. Ito kasi is thank you card. So, etong thank you card, so nasabi ko na magkano yung packaging na binayaran ko. So, 700 plus SF dahil pasabay. Wala nang tubo dun yung seller, guys. 700 sarado. And then, 833 ang total nun. Binayaran ko sa packaging. Then, nagpagawa din ako ng thank you card sa isang seller. Lagay ko na lang guys sa description box or dito sa screen kung maaalala ko yung mga pinagbilihan ko nito ha. Ganito siya. Thank you card. Actually, ginawa niyang sticker. Sabi ko, thank you card lang yung kailangan ko. Pero ginawa niyang sticker just in case daw na gusto kong idikit or ilagay sa loob. Noong una sabi ko, ay dapat pala napapagawa ko ng sticker kasi nga ididikit ko nga dito. Pero ang galing ng seller, naisip niya na
gawin na lang ding sticker instead of card lang. Kasi nga, if ever na magbago nga yung isip na idikit, di na daw ko mahihirapan. Kaya yun yung nagustuhan ko sa seller. So, ayun, timing, ginagawa ko lang is ginugupit ko siya manually. Ganito talaga, nagtsatsaga ako. May nagupit na ako, guys. Marami-rami na to. Square kasi siya. 2x2 to, guys. 2x2 and ang isang piraso nito, 2 pesos. 2x2, 2 pesos ang presyo. Ang pinagawa ko sa kanya is 100 pieces. Then, nagpagawa din ako sa kanya nitong label para sa 10 ml decant. Ayan, pangalan ni Ate Rian. And then, may partner tong date. Ito yung date niya. So, silver and blue. Actually, ito ay isa niya na lang. Ang pabagawa ko sana is 100 nito, 100 din nito. So, akala ko magkaiba yung presyo. Ang sabi niya, ipapartner niya na lang daw. And, ang isa nito is 10 pesos. Itong dalawa. Isang name, plus meron siyang date, kasi partner na nga, 10 pesos ang isa. So, ganun. So, bali, papatak na 200 pieces to, kasama yung date, pero ang count niya is 100 pieces lang. So, gets nyo? So, times nyo na lang sa 10 pesos. Sobrang mura. Alam nyo ba, nag-inquire ako nito sa Lazada. Meron kasi mga nagaganto, tsaka yung malapit dito sa amin. Nasa 20 pesos, 15 pesos, ganyan yung personalized talaga. Ang maganda dito sa sticker na ginawa ng seller is waterproof. Pwede siya sa tumbler kasi yun yung ginagawa nila. So, yun na lang daw yung ginawa niya para if ever na mabasa is walang problema. Kasi nga, decant perfume yung gagawin namin. So, nung seller, alam niyo yun, yung nasa sa isip mo pa lang na i-request mo, ginagawa niya na. Ganon. So, nakatutuwa ako sa seller na yun. Sobrang mura nito. 10 pesos per name. Yung presyo nito, guys, depende sa size, ha. Ito kasi, since maliit lang yung size nung kay Ate Rian na name, kaya 10 pesos plus partner nung date. Yung date naman kasi is maiksi lang. So, ayun. And then, itong pinagawa ko sa kanya, isang seller to, guys, ha. 2 pesos per 2x2. 1 piece. 2 pesos. Ayun. And then, ano ba i-share ko sa inyo? Yung decant, syempre. Pan-decant. At yung binilahan ko ng personalized sticker, guys, again, sa description box or sa screen ko ilalagay, ha? Kung hindi ako tamarin. Kung hindi ako tamarin. So, eto naman, guys, yung 10 ml decant. Ayan. So, ito, highly recommended ko to, guys, yung binilihan ko nito sa Lazada kasi medyo pricey siya. 50 pieces is 350. Free SF naman yon. Pero minsan hindi siya nagpe-free SF. Pero sa 350 pesos na 50 pieces is para sa akin mura na. Kasi meron nga na mas mura doon sa ibang seller pero hindi maganda yung quality. May amoy siya. Actually, yung mga ganitong decant talaga is merong amoy, malansa. Dati din, yung seller nito is ganun yung mga dumarating. But since nakikinig sila sa feedback ng mga customer, in-improve nila at ilang years na, 1 year na, 1 year na mula na nagpalit sila ng quality, wala na siyang amoy. Dati kasi, ang ginagawa ko, ni-sterilize ko pa yan pag nagde-decant ako para less yung amoy, pero nandoon pa rin yung amoy. Pero nung nag-improve sila ng quality, hassle-free na. Hindi na ako nag-sterilize, hindi na ako nag-dilinis maigi ng pinakangumuso niya para mawala yung amoy. So, wala na, odorless na talaga siya. So, ito ay 350, 50 pieces na siya. And sobrang secure nito, guys. Hindi ko na nga lang napakita sa inyo na in-unbox ko. Pero sobrang mahihirapan kayo sa packaging niya. Yun yung maganda sa kanya. Talagang secure, walang basag na darating sa inyo incomplete. So, ang in-order ko is dalawang packs. Ay, dalawang 50. So, 100 pesos. Hindi pala 100 pesos. Ang gulo ko na naman. 200 pieces pala to, guys. Kasi nga, ang pinaplano ko is dalawang 10 ml decant per bisita sa isang box. Kaya ito ay 200 pieces. Total of 200 pieces to, guys. Ayan. Madami-dami na rin. And sisimulan namin to, guys, ng pamangkin ko siguro by next week na. So, ngayon is April 5 ba? Ano ba ngayon, bunso? 5?
6. Basta ganyan. Nalimutan ko na. Eto pala, may relo pala ako. So, 6 na. Kailangan ko na talagang kahit pa paano masimulan kami. So, madali naman na din to kapag may katulong na ako. So, yun guys, na-share ko na sa inyo yung preparation na ginawa namin. Again, kung meron kayong anak, pamangkin, friend na magdaraos ng ganitong event, kailangan 1 year before the event, pinag-uusapan nyo, at 2 years before the event, talaga is pinaghahandaan nyo na. And then, yung 1 year na preparation is, ayan, kailangan kompleto na lahat sa list nyo kung ano yung dapat asikasuhin bago pa dumating yung araw ng okasyon. Hagulo na daw magsalita na mamaling nyo talaga. So, ayan. Anyway, magpapaalam na ako guys. And abangan nyo na lang yung aking update doon sa step by step na preparation. Like sa gown, yung shop pupuntahan ko. And then yung event place, ipapakita ko sa inyo yun dahil babalik pa ako doon. And then yung sa photo coverage, yung about sa kanila, yung packaging, ang mura niya guys, promise. And then, lahat ng details, no? Lahat ng details, even sa event coordinator, i-share ko sa inyo individually na content para mas maintindihan nyo. And, malaman nyo talaga yung presyo or pera na mabibitawan nyo. Anyway guys, bye-bye na. See you on my next video. Bye!